A blessed day to everyone. May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Essentials and necessities. These are what people seek and want to acquire. Merong mga bagay sa buhay na ito na itinuturing na napakahalaga na kailangang makamit ng tao. Upang sa ganon ay maging masaya ang kanilang mga buhay. Kaya nga sinisikap nila kapag natuklasan ito na gawin ang pwedeng magawa upang sa ganon ay makatamo o magkamit ng mga bagay na ito. Merong mga bagay noon na hindi itinuturing na essential o necessity. Pero sa pagbabago ng mga panahon ay ngayon ay tinuturing na essential o necessity. Yung kailangan upang sa ganon yung buhay maging maayos, matiwasay at mabuti. Karamihan sa mga iniisip ng mga tao na mga bagay na ganyan ay yung mga sangkap ng ating material na buhay. Kagaya ngayon, hindi magkaroon ng tinatawag na transportation o yung mga kaparaanan upang ikaw ay makapunta galing sa isang dako pupunta sa ibang dako. Yan ay sa pamamagitan ng mga iba't ibang uri ng sasakyan. Maaring sariling sasakyan, kotse o motorsiklo o kaya yung binabayaran, maaring taxi, maaring tricycle o kaya yung mga simple na kagaya ng mga bisikleta o yung tinatawag na e-bike. Kasi naman napaka iba na ng buhay natin ngayon kumpara dun sa mga nagdaang panahon. Halos lahat ng mga palagian nating ginagawa ay kinakailangan na pumunta sa mga mas malayong mga lugar na hindi na maaaring palagyang lakarin kasi napakarami ng dapat gawin. So mauubos yung panahon ng tao kung walang mga ganyan. So ito'y tinatawag na mga necessities o essentials. Sa kapanahonan natin ngayon, ang mga tao palagyang kahit panandalian o pangmatagalan, nagkakawalay. May pupunta sa trabaho, merong pupunta sa ibang lugar. Kaya itinuturing na yung kaparaanan ng communication ay essential o necessity. Kaya ngayon, halos lahat ng tao may cellphone. Liban pa dyan, yung mga nagbibigay daan sa communication, yung tinatawag na internet connection. Lalo na sa kapanahonan natin, upang sa ganun magkaroon ng mga pamamaraan upang makaabot sa informasyon o kaya makipag-ugnayan, maging sa trabaho, maging sa pag-aaral. Isa pa na maaaring hindi napapansin ay yung tinatawag nating kuryente, electrical power. Dati pwede yung mga tao sa mga kandila, sa mga gasera na tinatawag. Ngunit ngayon, sa dinami-dami ng kailangan gawin, maging sa gabi, ay itinuturing na essential itong bagay na ito. Electrical power o battery power. Yan ay ilan lang sa mga madalas na inaakala at pinapalagay ng tao na itinuturing na essential o kinakailangan talaga. We can do without certain things, certain amenities and luxuries, and life will go on. But there are certain things that we consider as essential or necessary. Sa totoo lang, merong tatlong bagay na tiyak na pagkakaisahan natin na napakahalaga at kinakailangan. There are three things that we cannot really do without for so long. And these are what I call universal necessities, universal needs. Ano yung mga ito? Tatlo ang maituturing ko na napakahalagang bagay na ito. Una, pagkain, food. We may survive for only a few days or months without food. But beyond that, I doubt if we will.
Kagaya ngayon, dumadaing ang maraming mga tao na dinaanan ng mga bagyo na naubusan ng kanilang kinakain. Dumadaing sila dahil nagugutom sila. Kaya lang tiisin ng tao ng mga ilang araw, o yung iba kaya siguro nila ng ilang linggo walang pagkain. Pero darating at darating na ito'y magbubunga ng mga pinsala sa kanilang mga pangangatawan. Ano pa? Tubig. You can last for a few days probably and months without food. But water, you cannot last for so long. You will last shorter than, if you will, with food. Maaaring ang ilan ilang araw lang o ilang oras. Lalo na kung ang kanilang katawan ay parang tuyot na sa mga pinagdaanan. At ang pangatlo ay yung hangin. Air. We may survive only a few minutes, even a few seconds without air. This is why we put a lot of importance on these things. Yet, mostly these are taken for granted. Kasi, kung wala lang sigurong mahigpit na sitwasyon na kinalalagyan, yan ay normal na accessible sa karamihan ng mga tao. In this modern day and time, most of these things, the three most essential and important things that we need to survive, the physical things that we need are food, water, and air. Pero ang Biblia ay may binabanggit na masigit pang mahalaga kaysa mga ito. This does not deny that what I have just mentioned earlier are not important. Kaya nga lang merong masigit pang mahalaga dito na kung minsan ay hindi nabibigyan ng pansin. Kung minsan ay hindi man siguro alam ng ilang mga tao. At kung meron mga kaalaman ng mga tao patungkol dito, kung minsan ito ay hindi nila napag-uukulan ng seryosong pagsasaalang-alang. The Bible says that there are three things that are even more essential than the three that I previously mentioned. More essential than food, than water, and air put together. Yan ang tatalakayin natin sa araw na ito, sa ating pagsusuri ng kasulatan. Even Christians sometimes neglect one or two of these. So let us look into the scriptures and get a fresh look at this and hopefully a fresh experience. Kaya nga ako'y magsasalita sa paksang the things that we cannot do without. Mga bagay na di po pwede na mawala sa atin. O mga bagay na di po pwedeng di natin makamit. The things that we cannot do without. Things that you need and things that I need. At yan ay makikita sa isang aklat ng Biblia sa Hebrews. Sa 3 kabanata nito ay makikita na diretsahang sinabi ang mga ito. At ito'y susuriin natin ng masinsinan ayon sa kaugnayan niya sa kabuuan ng nilalaman ng Biblia. There are 3 things that I will present to you from the Bible, directly mentioned as things that we cannot do without. Upang sa ganon, kung ito'y wala pa sa inyo, ito'y inyong bigyan ng seryosong pagsasaalang-alang. At kung ito'y nararanasan nyo na, ito'y huwag mawaglit at huwag mapabayaan. Ang unang makikita natin dito sa Hebrews chapter 9. At babasa ako ng ilang bahagi ng kabanatang yon, hindi yung kabuuan nito. At yung bahagi na diretsahang sinabi, itong bagay na ito, na unang aking ihahayag na kailangan natin. Hebrews chapter 9 from verse 11 up to verse 15, this is what it says. When Christ came,
as high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made. That is to say, not a part of this creation. Ito'y tumutukoy sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nung kanyang ialay, ang kanyang buhay. Sabi niya dito sa verse 12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place, once for all by His own blood, having obtained eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. Ito'y tumutukoy sa mga ginagawa sa lumang tipan ng mga Israelita na paghahandog. Verse 14, How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. At itong binabanggit ko, pagpupunta tayo sa verse 22, ang sabi dito, In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Liban sa may pagbubobo o pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. O liban sa kamatayan ay walang kapatawaran. Ito ang sinabi dito. This is the first thing that we cannot do without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ito ang sinasabi. Suriin natin mabuti ito at ating tingnan kung ano ang ibig sabihin nito. Unang importanteng katotohanan, when we talk of remission or forgiveness, we talk of sin. Ang pinag-uusapan dito ay pagkakasala. Ang pagkakasala ay tunay. Hindi ito kathang-isip. Hindi ito imahinasyon. Ang iba ayaw nilang tanggapin na mayroong pagkakasala. Maaaring sabihin nilang may pagkakamali, may pagkukulang, o may karamdaman. Kaya nagbubunga ng mga gawa na hindi kinasisiyahan o hindi kapakipakinabang o hindi maganda. Pero minsan ayaw nilang tanggapin na mayroong pagkakasala. Sin is real. Sin exists. The results and effect of sin are seen everywhere. Nakikita kasi yung bunga nito eh. Hindi mo sasabihin ito ay imahinasyon lang. Araw-araw sa kapaligiran, sa buong mundo, sa iba't ibang mga lipunan, sa iba't ibang mga henerasyon. Nakikita ito. Galit, pag-aaway, giyera, mga paggawa ng pananakit, mga pang-abuso, pagpatay, pandaraya, panlilinlang, pangangalunya, gawa ng immoralidad, laglag ng mga hindi panay panganak na mga sanggol, pagsisinungaling, paninirapuri, lahat yan. Magbasa kayo ng periodiko, manood kayo ng telebisyon, balita, o kahit yung mga telenovela, sangkap yan. Pinapakita na bahagi ng ginagawa ng mga tao. That is the first fact that we need to understand. When we talk of remission or forgiveness, we talk about sin, which is real. Sin is universal. Ang pagkakasala ay laganap sa buong mundo, sa buong sangkatauhan. All are affected and all are infected. You, me, who have not sinned among us. Meron kayang makapagsabi na siya hindi nagkasala. Ako'y nagkasala na. Ako'y nagkasala. Kayo ba? Hindi pa? Do you know someone who have not sinned? At
ang Biblia ang mismong nagsabi. Ang salita ng Diyos na nagsasabi ng pawang katotohanan. Doon sa bahagi ng sulat ni Apostle Paul sa Romans 3:23, ang sabi, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat ay nagkasala, hindi makaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. O hindi pumasa doon sa sakdal na pamantayan ng Diyos. Hindi pinag-uusapan kung maliit o malaki, malala o simple lang. Ang importante, alam natin, ang pagkakasala ay isang katunayan. It exists, it is real, and it has infected and affected everyone. Lahat tayo. Ano ba naman ang pagkakasala? What is sin anyway? Simple ang maaaring maibigay ko na paglalarawan para madali siyang maintindihan. Sin is an offense against God. Ito isang pagdudulot ng sama ng loob sa Diyos. Sa anong kaparaanan? Sa pagsuway o paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Ano ang bagay na sabi ng Diyos na hindi niya kinasisihan o hindi niya ginugusto at ginawa naman ng tao, ito'y kasalanan na. Ngayon, etong sinasabi ng kasulatan. This is the first thing in what I would like to point out today. The things that we cannot do without, because the scripture is clear. Dito sa sinabi niya sa Hebrews chapter 9 verse 22, "Without the shedding of blood, there is no forgiveness." Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran. Why can't we do without the shedding of blood? Ang tinutukoy dito na pagbububo ng dugo ay patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yun ang tinutukoy natin dun sa mga unang talata bago itong verse 22 na ating binasa kanina. Why can't we do without the shedding of blood? Okay. The second fact kasi related to this is that since sin is an offense, isa itong paglabag sa kagustuhan ng Diyos, pagdudulot ng sama ng loob sa Diyos, it has a penalty. May kabayaran ito. It has a consequence. Kailangan itong mabigyan ng karampatang kaparusahan. Galing kanino? Doon sa binigyan ng sama ng loob. Doon sa pinagkasalahan. And the scripture is quite clear. Diretsahan din sinabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Doon sa chapter 6 verse 23, Paul says, "For the wages of sin is death." So yung unang sinabi niya, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. Walang exempted. Walang taong hindi nagkasala. Walang taong hindi nakapagbigay sama ng loob sa Diyos. Walang taong hindi lumabag ng kahit isa man doon sa mga panuntunan o mga kagustuhan ng Diyos. At ang sabi dito, ang bunga nito ay kamatayan. What are we talking about? When we talk about death, we usually think of the physical death that we are well aware of. Pero hindi ito ang limit nung sinasabi dito sa Romans 6:23. "For the wages of sin is death." Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin ng kamatayan? Death is separation. Ang ibig sabihin ng kamatayan sa simpleng paglalarawan, ito ay paghihiwalay. Ang tao kapag namatay siya, yung alam nating kamatayan, pag sinabi nating pumanaw, it is the separation of man's physical body from his non-physical part. Yung physical na sangkap ng kanyang pagkatao ay nahihiwalay dun sa di-physical. Yung tinatawag nating kaluluwa at spirito. Yung hindi natin nakikita pero sangkap ng tao. Yung nakikita lang natin yung physical.
Ito ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Dagdag pa dito, ito ay pagkahiwalay sa mga bagay na may kaugnayan sa mundong ito dahil yung pumanaw ay matatapos na sa kanyang kinalaman sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. The person will be separated from any involvement in the affairs of human life here in this world. Kaya siya ilalagak sa isang paglalagyan pero hindi na makakasalamuha o makakabahagi sa normal na pang-araw-araw na nangyayari dito. But more than that, ang tinutukoy dito na kamatayan ay yung pagkahiwalay sa Diyos. That is not only separation of man's physical or visible part from the non-material or invisible part, but it is also a separation that is even worse than that. It is man's separation from God. Kaya ang taong nagkasala, ang ibig sabihin, nawalay sa wastong kaugnayan sa Diyos. A person may be alive physically, but the Bible says he is dead spiritually. If left on his own, he will eventually die physically, and sadly, he will be separated permanently from God. Maraming mga tao akala nila dahil naniniwala sila sa Diyos, na may Diyos, at nagsisikap sila na makipag-ugnayan sa Diyos sa alam nilang o naiisip nilang kaparaanan na wasto na yon. Pero ang sabi nga dito, sa kasulatan, ang taong nagkasala ay may pagkawalay sa Diyos, sa espiritual na kalagayan. If man will continue to exist and yet separated spiritually from God, when the time comes that he will depart from this earthly life, he may be separated permanently from God. Meaning to say, separated from all of God's goodness, all of the pleasures from God, happiness, satisfaction, and glory, anything associated with God. So what is the solution then? Ano yung lunas? Ito nga ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22. The shedding of blood. The solution for sin and its penalty is the shedding of blood. Paying life for life. Ang buhay, alam ng marami, ay nasa dugo. It has been said, life is in the blood. If you lose a lot of blood, you will die. In the physical sense. So blood is always associated with life. But when it says, without the shedding of blood, there is no forgiveness related to that, clearly, it talks about sin. There is no forgiveness for sin. The solution then is the shedding of blood. Not just any blood. Hindi lang basta dugo. Ang ibig sabihin ng blood dito ay yung pagbububo ng dugo o pag-aalay ng buhay. Sa mga matandang panahon, nung ang mga tao ay hindi pa sibilisado, maraming mga tribo o mga grupo ng mga tao na gumagawa ng mga pamamaraan upang sa ganun makapag-alay sila ng buhay sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo. Ngunit, ito'y wala namang kinahihinatnan. Ito'y lalong higit na nagiging kasuklam-suklam. Merong mga tao nun, nag-aalay sila ng mga sanggol. Sinasaksak nila, pinapadugo nila. O kaya, nag-aalay sila ng kanilang mga nabihag na mga kalaban. First, it is the wrong blood. Some even offer blood of animals. They even offer blood of slaves, blood of their own captives and children, victims against their will. Second, it is directed toward the wrong God. Some offer it thinking that the sun is God. Some thinking that the elements are gods. In the past, among the Israelites, God taught them
that there is a need for the shedding of blood. Pero ang Diyos ang nag-utos na merong uri ng hayop na maaaring ialay, ibubo ang dugo o patayin upang maging pansamantalang pagtatakip sa kasalanan. Ngunit ang mga ito ay mga anino lamang o larawan ng ultimong kabayaran. Upang sa ganon, pagdating nito ay hindi na kailangang paulit-ulit na gawin ng pag-aalay ng dugo at ng buhay ng mga inosenteng mga hayop. Since man sinned, the payment then must be man's blood, but not just any man. He must be a sinless man. Ito ang kadahilanan kung bakit ang Diyos ay isinugo ang Panginoong Hesukristo. Nag-anyong tao upang siya ay mamatay para sa tao. Kaya nga, nung ipakilala ni Juan Bautista ang Panginoong Hesukristo nang magpapasimula ang pampublikong ministeryo ng Panginoong Hesus, itong sinasabi doon sa John chapter 1, dito sa verse 29. Ang sabi dito sa bahaging ito ng kasulatan, noong nagpapasimula si Juan Bautista ng paghahayag na ang mga tao ay dapat ng magsisi. So, ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa pagkakasala ng mga tao. Ang sabi sa John chapter 1 verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang ibig niyang sabihin, ito na yung ultimong iaalay. Ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ang siyang iaalay sa ikaalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Itong kadahilanan kung bakit dumating ang Panginoong Hesukristo dito. Why can't we do without the shedding of blood? Because all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. And without the shedding of blood, there is no forgiveness for sin. But not just any blood. It must be the one that is acceptable to God. Without Christ's death on the cross, the shedding of His blood, we will all perish because of our sins. Kaya nga may John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, or only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang sino mang manalig sa Kanya, bilang siyang sinugo ng Diyos upang ialay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sangkatauhan, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God provided the solution. All we need to do is to believe, to accept Jesus Christ as the Savior, and submit to Him as Lord. This is the good news. Itong mabuting balita. This is one thing that we cannot do without. Because without this, there will be a permanent separation from God. Separation from anything that is related to God. Pag dumating yung takdang panahon na makumpleto na yung buong kapanahonan na kaloob mismo ng Diyos sa atin, sa mundong ito. At hindi ito natanggap ng tao, siya'y magkakaroon ng pagkawalay ng pangwalang hanggan sa Diyos at lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Thanks be to God, there is hope for eternity with Him in heaven, full of happiness and glory. Pero para maintindihan natin, ano pa yung pangalawa na sinabi dito na kailangan ng tao na maaaring hindi niya makamit. Kailangan magkaroon siya nito. As I've said, the first one was mentioned directly dito sa
Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission for sins. Dito sa Hebrews chapter 11, ito naman ang sinasabi sa bahaging ito, magmula verse 1 hanggang verse 6. At dito natin makikita ang sinabi ng Biblia, isa pang diretsahang bagay na hindi maaaring hindi tayo magkaroon. Dapat na taglay natin. Another thing that we cannot do without. Hebrews chapter 11 says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. And then, the writer proceeds to give some examples or demonstrations of faith. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offering. And by faith, he still speaks even though he is dead. Si Abel ay nakitaan ng pananampalataya, ang sabi. Verse 5, by faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And this is the thing that I would like to point out in verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Because who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Pangalawa, na bagay na hindi natin makamit o tinatawag na necessity or essential ay ang tinatawag na pananampalataya. The first one, without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission for sins. Ang pangalawa, without faith, it is impossible to please God. Kaya ito'y direktang nagkakaugnay. What are the things related to this? Una, God is to be pleased. Ang Diyos ay karapat-dapat na bigyang kasiyahan. Why? Because God created everything. God created us. Without God, we will not be here. Our very existence is because of God. Why did God created everything? Why did God create everything? Ang sabi dito, sa isang pagkakasalin, which gives a much greater emphasis, dito sa Revelation chapter 4, ang sabi dito, sa verse 11, Revelation chapter 4, verse 11, tinutukoy dito ang papuri sa Diyos. Sabi dito, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ang lahat ng nilalang ng Diyos ay nilalang niya para sa kanyang kasiyahan. Kaya kapag bumalik tayo doon sa Genesis chapter 1, sa pagkakatala ng paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay, nung itala ang pasimula ng lahat ng bagay na alam natin, ang sabi, sa tuwing ang Diyos ay lalalang ng mga bagay, tinitingnan niya ito at sinasabi niya ito'y mabuti, nakapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Kaya nung makompleto niya ang lahat ng mga bagay na Kanyang nilalang sa loob ng unang 6 na araw, ang sabi niya, tiningnan ang lahat ng ito at nakita niyang napakabuti. He had pleasure in them. God is to be pleased because God created everything. God created us. When God created us, He was pleased. Now, because of sin, nang dahil sa pagkakasala, dahil sa paglabag ng tao sa kagustuhan ng Diyos, dahil sa pagbibigay natin ng sama ng loob sa Diyos,
hindi natin siya mabibigyan ng kasiyahan. Sin brings displeasure to God. We have sinned and fall short of the glory of God. We have sinned and fall short of God's pleasure. But this is the good news now. What we cannot do in our natural condition, somebody did. Yung hindi natin kayang gawin sa likas nating kalagayan bilang mga makasalanan, hindi natin kayang bigyan ng lubusan at sukdulang kasiyahan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Merong gumawa nun. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Of Him, God said, nung siya ay bautismuhan ng Juan Bautista, ang sabi ng Diyos, "This is my Son, whom I love, in whom I am well pleased." Ito ang aking anak na aking minamahal, na siyang aking kinalulugdan. Kahit nung ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng pagbabagong anyo sa kanyang mga alagad, yung tatlo sa kanila, si Pedro, si Juan, at saka si Santiago, narinig nila ang tinig ng Diyos na nagsabi ng ganoon din. "This is my Son whom I love, in whom I am well pleased. Listen to Him," ang sabi. So, ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang lubusang nakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang kanyang bugtong na anak na kanyang isinugo dito sa mundo upang gawin ang kanyang kalooban dahil namuhay siya ng merong lubusan at sukdulang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Namuhay siya na walang pagkakasala. Therefore, if we are to please God, we must have faith in Him through Jesus Christ. Kaya nga ang Panginoong Yesus ang nagsabi, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako lang ang maaaring maging daan tungo sa pakikipagkasundo ng taong makasalanan sa Ama. Dahil ang Panginoong Isus lamang ang walang kasalanan na namatay, nagbubuo ng dugo, para sa kasalanan ng iba, sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang sabi dito, if we come before God, we must believe that He exists. And we must believe that He sent His Son, Jesus Christ, so that we can come to Him. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Things that we cannot do without. Some people may not even realize this. They go on in their normal day-to-day life as if they have everything or much of what they need, and they're struggling to get some other things that they think they should have in life. The things that they think are necessities for life. And yet, they may be completely oblivious about these important things. Kaya nga ito'y ipinapahayag ng kasulatan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission, referring to sin. Because all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. Without faith, it is impossible to please God. Because we have to give pleasure to God. He created us. But how can we please God when we have sinned? We cannot wash away our sins. We cannot erase our sins. We cannot even pay for our sins. Death is the only payment. But Jesus Christ came to pay for our sins. When He died, He said, "It is finished," so that we no longer need to sacrifice anybody or anything else. So if we are to please God, we must put our faith in Him through the Lord Jesus Christ. But faith does not end in just believing God through Jesus Christ.
Hindi lang ito sa pamamagitan ng, hindi natatapos sa pamamagitan ng pagsasabing ako'y nananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon ay naipagkasundo na sa Diyos. Pero ito'y nagpapatuloy. Ito ay tuloy-tuloy na siyang palatandaan ng ating mga buhay. The faith that we profess, believing Jesus Christ as Savior and submitting to Him as Lord, is just the beginning of faith. The test and proof of faith is a continuation in our entire life. Ang sabi niya, Apostle Paul, sa paglalarawan niya ng tinatawag na mabuting balita ng kaligtasan, I will read it for you dito sa Romans chapter 1, verse 16 and 17. Ang sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel. The gospel is about Jesus Christ coming, dying on the cross, and resurrected from the dead to pay for the penalty of sin of humanity, so that those who believe in Him will not perish but have eternal life. Ulitin ko, Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. Sabi niya sa verse 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. Dahil wala naman tayong katuwiran pansarili. Isinasalin lang sa atin yung katuwiran ng Diyos nang dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. A righteousness that is by faith, from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Ito'y nang dahil sa pananampalataya, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Dahil nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay ng dahil sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, nagkakaroon lang ng katuwiran ng tao ng dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang tao ay walang likas na katuwiran dahil ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang nakagawa lang ng lubusang pagsunod sa Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. At siya yung nag-aalay ng buhay, kapalit ng tao na makasalanan. Faith does not end in professing our belief that Jesus Christ died for our sins and accepting Him as Savior. The test and proof of faith continues in obeying God through Christ. Doing what He wants us to do and not doing what He does not want us to do. Dahil yun ang punot dulo ng ating pagkawalay sa Diyos. Ang ating pagsuway sa Kanyang kalooban. Ang isang taong nanalig sa Panginoong Jesucristo, nakatanggap ng pagpapatawad ng kanyang kasalanan, sinalinan ng katuwiran ng Diyos, ay dapat mamuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging masunurin ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya lumisan doon sa Matthew chapter 28, sabi niya, go and make disciples of all nations, sa kanyang mga alagad. Humayo kayo at gawing alagad ko ang mga bansa. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to obey or observe all things whatsoever I have commanded you to do. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga itinuro ko at iniutos na inyong dapat gawin. If we do not live a life of obedience to God and say that we have faith, it could be an evidence that we misunderstand faith. If we don't obey God, it serves as evidence of lack of faith or absence of faith. Kasi ang pananampalataya ay hindi salita lang ng labi, kundi ito ay nakikita sa buhay ng isang tao. Ang sabi dito ng isa sa mga likod ng Panginoon,
ang nakatala dito sa James, sa Tagalog ay Santiago, sa chapter 1, verse 22 hanggang 25, itong kanyang sinabi, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves." Bakit? Yung word na merely, wag lang kayong makinig sa salita. Ang ibig sabihin, salita ng Diyos. At inyong nadadaya ang inyong sarili. Do what it says. Gawin ninyo ang sinasabi nito. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Pagkatapos, ang sabi doon sa isang kasunod na bahagi nito, sa chapter 2, verse 17, nilinaw ni James, in the same way, faith by itself, yung sinasabing faith by itself, yung profession, pagsasabi ng tao, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalataya, yung pinapahayag lang, pero hindi naman nakikita sa buhay o gawa ng tao, ay may tuturing na patay. Faith and obedience are ultimately inseparable. Anybody could say he has faith, kahit sino. Pwedeng sabihin meron akong pananampalataya. Pero anong makapagpapakita ng katibayan at katunayan ng pananampalataya? Yung gawa ng tao na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dun sa Hebrews chapter 11, sabi niya doon, kapag ating uulitin, yung mga taong nabuhay sa unang panahon ay pinapurihan ng dahil sa kanilang pananampalataya at ginawang halimbawa yung kanilang ginawa. Kamukha ni Abel, sabi, na nag-alay sa Diyos ng higit na mabuting pag-aalay kaysa kay Cain. Si Enoch, sabi niya, na lumakad kasama ng Diyos. He walked with God. Ang ibig sabihin, sumunod sa kalooban ng Diyos. The question is, are we obeying God? How do we know that we are obeying God? First, we have to know what God requires. Kailangan alam natin, ano ba talaga ang inaasahan ng Diyos? Anong gusto ng Diyos? Anong nais ng Diyos? Saan natin matatagpuan yan na malinaw na nakasaad? Sa kasulatan. Kaya kung hindi natin inaaral ang kasulatan, hindi natin pinapakinggan, hindi natin sinusuri, paano natin malalaman kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Paano tayo makapamumuhay ng may pagsunod at masabi natin tayo'y may pananampalataya? We have to listen to the Word of God. Study the Word of God. Read the Word of God. Find out what God requires in every area of our lives. Sa bawat sangkap ng ating mga buhay. Because without faith, it is impossible to please God. And it begins by believing and accepting Jesus Christ as Savior and submitting to Him as Lord. Then, living a life of obedience to God's will. At ito ay dadalhin tayo dun sa ikatlong sinasabi kong napakahalagang kinakailangang makamit ng tao. The third necessity or most important thing. Remember, we're talking about of things that we cannot do without. Mga bagay, tatlo na kailangan natin, na kapag wala sa atin, ay magiging walang kabuluhan ang iba pang bagay. As I've said, there are many things in life that are important. We call them necessities. We call them essentials. And yet, without the more essential things, all of this will come to nothing. Physically, kailangan natin ng pagkain.
Kailangan natin ng tubig. Kailangan natin ng hangin. Kapag nawala yan, yung iba pang mga bagay, wala rin magiging kabuluhan pagdating ng panahon. Because we will eventually lose our physical life. Meron ka man transportation, meron ka man communication na facilities, meron kang maraming mga maaaring magamit dito. You will eventually lose your physical life quickly without food, without water, without air. But there are even more essential things than this. Things that you cannot do without, that the scripture says. Without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission for sin. Because sin will lead us to destruction. We will perish. But the good news is, God has provided so that we will not perish but have eternal life. Jesus Christ shed His blood as a remission or payment for our sins. But there is a second connected thing that we cannot do without. Without faith, it is impossible to please God. So we must put our faith in the Lord Jesus Christ as our Savior. But faith without works is dead. It must be proven by our continuing obedience to God. And finally, Hebrews chapter 12, ito yung sinabi. So as we will not be mistaken, so as we will have models. Ang sabi dito, sa Hebrews chapter 12, verses 1 to 3, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yun nga yung nakapaghihiwalay sa Diyos eh. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus. That is why we need to put our faith in God through Jesus Christ, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ipinagkalob niya yung kanyang buhay sa pagkapako sa krus. Ngunit binawi niya ito sa kanyang kapangyarihan at nakaluklok siya sa trono niya ngayon. Verse 3, consider Him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. And I will lead you to the next thing connected to this. Makikita nyo dun sa verse 14. Kaya sabi niya sa verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Yun ang katlo. The third thing that we cannot do without, holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Without the shedding of blood, there is no remission for sins. God provided the solution. Jesus Christ. He died on the cross to save us from our sins. Without faith, it is impossible to please God. When we put our faith in Jesus Christ as Lord and Savior, we please God. Without holiness, no one will see the Lord. Why? First, because God is holy. Ang Diyos ay banal. When we say He is holy, the first thing that we will normally consider is that He is pure and blameless. He is perfect, absolutely flawless. Walang kapintasan, walang anumang dumi sa Kanya. Pero ang isang importanteng bagay na nakaugnay dito, dahil siya'y walang kapintasan, walang dumi sa Kanya, siya'y sakdal, perfecto, siya'y kakaiba. He is set apart, He is different. He is different from all of us. That is why He is our Creator, perfect, holy. We are His creatures, sinful.
if we put our faith in the Lord Jesus Christ, yes, forgiven. But still, we are imperfect. But through Him, ito yung importante. Without holiness, no one will see the Lord. Through Him, we can live in holiness. If we belong to Him, therefore, as He has imputed His holiness on us, we must live in holiness. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, isinalin ng Panginoon ang kanyang kabanalan sa atin. Kung paanong inako ng Panginoong Hesus, kinuha niya yung ating kasalanan para siya yung magbayad nun. Yung kanyang katuwiran at kabanalan ay sinalin naman sa atin. Hindi tayo banal. Binanal tayo dahil pinagkalooban tayo ng kanyang kabanalan. Sa makatuwid, dapat ipamuhay natin yung kabanalang ipinagkaloob sa atin. If God is holy and He wants us to be holy, then we must be different like Him. We must become like Him. Because holiness is being conformed to the image of our Lord. Ang pagiging banal ay ang paghubog sa atin sa wangis ng ating Panginoon. Itong sinabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 8. Paborito ng marami yung verse 28. Pero nakakaligtaan nilang suriin yung diretsang kaugnay nun o yung katuloy nun. Ito yung sinasabi sa bahaging ito ng isa sa pinakamaganda at pinakapaboritong talata ng maraming mga tao, lalo ng mga mananampalataya. Romans chapter 8 verse 28 up to verse 30. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Yung kilala ng Diyos, Kanyang itinakda upang mahubog sa wangis ng Kanyang anak, Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Yung kahihinatnan ng mga kinilala ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya ay patungo sa kalwalatian. Ngunit sila'y hinuhubog sa kabanalan. Holiness is sometimes referred to in the Bible as sanctification o pagpapabanal. Ay ang paghubog sa atin sa wangis o katangian ng Panginoon. Because God is holy, He is different. He is making us different as well. Dahil siya'y kakaiba. Set apart, inihiwalay. Ginagawa niya tayong kagaya niya. Hiwalay saan? Ito yung sinabi ni John. From what are we being made different? From what are we being separated from? You will find this in 1 John, dito sa chapter 2, verse 15 to verse 17. Sa panahon natin ngayon, napakadali na sabihin ng mga taong ako'y mananampalataya. Napakadaling sabihin sa labi kasi nun. At hindi masama yun. Ngunit kung minsan, hindi napapagwari ng tao na hindi sapat ang kanyang unawa. Dahil kung minsan, hindi makita yung kaugnayan ng pagpapahayag ng labi doon sa nakikita kung sino yung tao. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong mahalin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Kung minamahal mo ang mundo, ang pag-ibig ng Ama ay hindi sumasa iyo.
Kaya nga yung mga taong mga hindi sumusunod doon sa gusto ng Diyos, lumalabag, ang tawag sa kanila ay makamundo. Ito yung tawag sa kanila. For everything in the world, the cravings of the sinful man, the lust of his eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Without holiness, no one will see the Lord, because the Lord is holy. He is different. He is set apart. And those of us who have put our faith in Him must also be like Him. He is transforming us into His likeness. How then can we conform to His image? Una, by not being conformed to the world. Itong sinasabi sa Romans chapter 12. Another very important passage that many are familiar with. Sa verse 1 at saka sa verse 2 ng sulat ni Apostle Paul sa mga Romans. Ang sabi niya dito, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Pansinin ninyo, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. We ought to daily submit ourselves, our whole being to God, to do His will through obedience. Because without holiness, no one will see the Lord. The Christian life is not a mere profession of the lips. It is a complete submission of our beings, allowing God to transform us, changing us from glory to glory. Because if there is no holiness, we shall not see God. We are bound to perish. Holiness then is the ultimate proof of faith. Ang pagkakamali ng tao, ang akala nila kapag pinag-uusapan ng kabanalan, dapat gumagawa ka ng napakaraming mga ritual at seremonya na para bagang nagpapakita na, uy, napakabanal niyan. Yun ang madalas na iniisip ng maraming mga tao. Holiness has something to do with who we are, how we live our lives. Holiness is the ultimate proof of faith, showing that we have truly appropriated the shed blood of Christ. Tunay na ating tinanggap yung gawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananalig, at yung mga buhay natin ngayon ay nakasuko at nakapailalim sa kanyang kapangyarihan. Christ has shed His blood for my sin. It is essential. You need it. Faith pleases God, because faith produces salvation. It is essential. You need it. Holiness sets people apart from God. It is essential. You need it to enjoy God and His blessings here on earth and in eternity forever. These are the things we cannot do without. Nothing else can compensate for lack or loss of this in your life.
Walang makapagpapalit o makapagtatakip nito kung wala sa inyong buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? But in Christ, we have life eternal." Mga kapatid sa pananampalataya, magalak tayo sa Panginoon. Nasa sa atin yung pinakamahalaga. We have the essentials. Live them up. Ipamuhay natin yan. Sa mga hindi pa nakatitiyak o hindi pa gumawa ng hakbang, pag-isipan ninyo. All the other things that you may consider as essentials, they may not be bad and really essential for our physical existence. But afterwards, what next? Anong mapapala ng tao, mapasa kanya man ang buong mundo? Mapahamak naman ang kaluluwa nito. Pakatandaan ninyo, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran. Ginawa na yan ng Panginoong Jesucristo. Yung hindi natin kayang gawin. Dahil tayo ay nasa kapahamakan. Nakaamba sa atin ang kaparusahan ng kasalanan. Without faith, it is impossible to please God. Kailangan ng pananampalataya upang mabigyang kasiyahan ng Diyos. At ang nananalig sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kasiyahan ng Diyos, pinagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Without holiness, no one will see the Lord. Ito ang katibayan ng katunayan ng pananampalataya. Ang gawaan ng tao na pagsunod sa Diyos at ang pagbabago ng Diyos sa buhay ng tao. Upang sa ganon, ito'y mahubog sa wangis ng Panginoon. Nawa, ito'y makapagbigay ng tunay na kasiyahan. Walang ibang bagay na makapagbibigay ng kaganapan sa kasiyahan sa mundong ito. The Lord Jesus Christ said, "I have come that they may have life and have it to the full." Without Him, there is no life. There is no abundant life. Sa ating mga mananampalataya, nawa, magalak tayo na taglay natin ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Nawa, magalak tayo na alam natin na hindi tayo kinukulangan ng ating Panginoon. Nawa, sa ating kagalakan, siya ay ating patuloy na bigyan ng kasiyahan at patuloy na bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, sa ating pagpapasakop sa kanyang dakilang gawa na paghubog sa atin sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Tayo magpasalamat sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Sa buong pag-aakala ng karamihan sa amin noon ay maaari kaming magkaroon ng kasiyahan, maaari kaming magkaroon ng katagumpayan sa pamamagitan ng pagkamit namin ng mga inaakala namin na mga magaganda at mahalagang bagay dito sa mundong ito. Ito naman nga ay nakakaragdag. Ngunit salamat po sa iyong saganang biyaya at habag sa pamamagitan ng paghahayag mo ng katotohanan sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong pagsugo sa Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Natuklasan namin kung anong tunay naming kailangan, kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagsugo sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pag-aalay ng buhay, upang sa ganon magkaroon ng kabayaran sa aming mga kasalanan. Salamat po, at sa aming paglalagay ng pananalig sa iyo, kami po ay
ginawaran mo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at sinalinan ng iyong katuwiran. Salamat po sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Hinuhubog mo kami sa iyong wangis sa aming Panginoon. Salamat at nang dahil dito, nararanasan namin ang katotohanan ng buhay na kasiyasiya at buhay na merong tunay na kasaganaan. Sa lahat ng ito, aming Diyos, pinupuri ka namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Panginoong Diyos.